para happy! Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang isang sakit na madalas na nararamdaman ng mga Isabeleños o kaya narinig natin ang hinaing ng ilan sa kanila ukol sa nagpapasakit ng kanilang ulo. Bukod pa rito, nalaman din natin kung ano nga ba talaga ang migraine. Ngayong linggo naman, isang espesyal na episode ang matutunghayan natin kung saan tampok ang pangangalaga sa isa sa pinaka-importanteng bahagi ng ating katawan, ang ating ngipin. In order for us to have a healthy teeth and bright smile, nagtungo ang CHO Isabela de Basilan Dental Health Unit sa Barangay Tabiawan upang magbigay ng healthcare and dental services to pregnant women at daycare preschoolers ng nasabing barangay. Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Isabela. Ito ang inyong lingkod, Mish Pio, at makakasama ninyo ko sa panibagong episode ng Healthy para Happy. Dito lang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Kasalukuyan tayong narito ngayon sa Barangay Hall ng Barangay Tabiawan kung saan ginaganap ang free healthcare services, gayon din ang oral education and oral check-up for pregnant women and preschoolers. Sa aking likod, makikita natin kung gaano ka-excited ang ating mga chikiting para sa programang ito. Tara, samahan niyo akong alamin kung patungkol saan ang programang ito. Ang City Health Office, Isabela de Basilan Dental Health Unit ay nagtungo sa Barangay Tabiawan upang bigyan ng libreng serbisyong medikal at oral health education ang mga daycare preschoolers at pregnant women ng nasabing barangay. 6 na pregnant women at 17 daycare preschoolers ang nahandugan ng free oral check-up. Okay. Todo ya tiyan water, tiyan agua. Okay, mga mami, naatras lang kita dahil mga bata. Naatras. Uwi kun ma'am. Insinya si ma'am kilaya man toothbrush, okay? So una, close anay, abri el boca. Close sina, sasalel teeth. Sasalel teeth. Ansina sasalel teeth. Very good. So, ara, el toothbrush di aton, ase pa adelante, del teeth. Man brush, hinay-hinay. Man brush, hinay-hinay, adelante, del teeth. Okay, ang sino, igul kun ma'am, adelante, man brush. Man brush. Sige, todo, adelante. Okay, ya pwede ba man brush adelante? Okay, ara, abri kita di aton mouth. Adentro tamen kita del teeth. Adentro del teeth. Adentro ya tamen del teeth. Okay, adentro del teeth. Brush gad po naman. Adentro, open el mouth baby. Open, adentro. Very good. Ara nasingit gayod. Pinakasingit del teeth. Pinakasingit del mga teeth. Okay, pinakasingit. Adentro gayod. Asigad kuot. Kita gayod el mga buling-buling. Okay, todo ya ba? Ara, adelante tamen. Aquí tamen, adelante. Atras del, adelante gente. Ansina, ansina. Ansina tamen. Okay?
Ara, no matamen kita ulbida kunal di aton? Dila, di aton tang. Eltang tamen, man brush tamen kita hinay-hinay, eltang. Okay? Okay, brush eltang tamen, eltang. Okay, todo eltang. Okay, very good. Ara, pwede kita man, mumugya. Si Chene pa ko sa tasinti, adelante dol buling pa, pwede pa ase brush gayod. Ha? Si clean ya, pwede ya. No maulbida kilaya man brush ha, ulit, adelante, adentro, kabar na singit gayod, kabar adelante del tit, kabar no maulbida el tang, el di aton dila. Okay. Wash your mouth, pwede yaman mumug. Wash your mouth. Very good, God todo. Very good. Very good. Very good. Abe, mirayo el mga tit. Si Bunilimpyo ba? Smile todo. Smile. Smile todo. Smile. Smile. Abe, mirayo. Limpyo ba tit? Mirayo. Ay, very good si baby girl. Smile gayod. Smile. Smile. Manda miral tit. Smile, smile. Show el teeth. Smile, smile laki. Be, mirayo. Wow, clean niya. Sabi ya kilaya man toothbrush ha. So, bigyan niya kita. So, bali este, parang ano lang este, overview lang este ha. Okay, ma'am? Klaro kita? Sige, ma'am. Ari. Pagtingin ng iyong matamis na ngiti, Pagtingin ng iyong matamis na ngiti, maging orally fit, Pinoy para sa healthy Pilipinas. Ingatan ang ngiti para maingatan ang sarili. Ang poor oral hygiene, ang oral health ay maaaring magdudulot o magpapalala ng mga sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, infeksyon sa baga, sakit at daanan ng pagkain. Para sa confident at singaw-free na smile, iwasan ang mga sumusunod. So, masyadong maasim na pagkain, maalat at matigas na pagkain, matatamis at malalagkit na pagkain, alak at mga soft drinks, paninigarilyo at paggamit ng mga tabako. So, aki mga ma'am, bawal kita masyadong maasim, ma'am ha. Siya naman tamen si part akal mga candy, akal mga yaki na salaw ha. Kabar maalat at matitigas na pagkain, pwede kumigo dali samples ko sa ken? Ko sa manduro kumida. Okay. So, matatamis at malalagkit na pagkain ko sa sample. Gamis, candy, chocolate. Okay. Mga alak at soft drinks. Coke, Pepsi, Sprite, Royal. Okay. So, paninigarilyo at paggamit ng tobacco, mga smoker di aton. You are what you eat. Pag masaya at malusog ang kinakain, masaya at malusog din ang iyong ngipin. So, dapat, di aton mga bata, as early age, kita ko nila, introduce kita kanila for healthy foods. So, dapat siya kanon, gulay, pati isda. Pero, fruits. Pero, syempre, at the age nila, hindi pa manggayot tanto. So, kita as parents, kailangan kita man-motivate kanila kome gulay. Ha? Pag malusog ang bibig at mga ngipin, nakakakain at pagkaing masustansya. Pag kumakain ng masustansya, malusog din ang bibig at mga ngipin. So, igwa lang kalko sa'yo ya abla, ma'am, akalala na utrolaw, si once dali to kome ko nila masustansya, tan reflexe dito yung kwerpo. So, less el bulok ngipin, less tamentan ka sakit el mga bata. So, mga bata, kung sa bata sa sede, si Taduele El Gen
gente, tiene bulok. Diba, hindi kita ta pwede come bunamente. Duele, bajo el boca. So, amo sa el reason, porque kami, tang instruct ko no ustedes, na no makome mga junk foods, mga soft drinks, ese mga candy. Hindi se bueno na gente di aton. Kay si man bulok el gente, hindi yata pwede come bunamente, hindi ta pwede dormi. Diba? Ta reklama kita kun mama kay duele el gente, hindi ta pwede dormi, hindi ta pwede manguya bunamente. So, cosa kami tang instruct ko no ustedes, come gayo debe gulay, frutas, amo ganse. Pati man brush gad kita di aton mga gente. Explain na kayo. Okay. Masaya at malusog na mga ngipin. With this masayang masustansyang pagkain, dapat siya nakita calcium-rich food. Ko sabay mga calcium-rich food, sabi ustedes. Akal mga leche, el tokwa, ese mga dark green vegetable, el diaton mga gulay ha. Ken pa ba kita to ma-milk? Chene pa ba Ken to ba? ma-milk? Alsa daw mano, si Chene pa to ma-milk? Ay, very good. Very good gayon. So, dapat tato makita milk, ha? Para keda healthy el diaton teeth. Phosphorus, itlog, isda, beans. Okay, kere-kere pirmi come huevos, laga pati prito. Ay, very good tamen. Very good. Very good gayon. Okay, vitamin C rich food, pongkan, kalamansi, kamatis, kangkon. Okay, kere-kere come mga orange, mga prutas. Ay, very good. Muchugat, very good. Okay, kere-kere manda si kalamansi, Diyos kun mama, alsa mano. Oh, very good. Healthy para happy. No. Mas maganda ang ngiti pag malusog ang katawan. So as ko sa kami abla di ma'am-an, debe as parents kita tamen man motivate di aton mga di aton mga anak na dapat kome sila masustansyang kumida. Kasi kita elman serve kanila, so dapat kita more aware na kosa sila takaba kome is man reflect kanila and dapat kada malusog gat kita. So, kita mga mayores and especially mga pregnant tamen, kita in charge si kilaya ako sa sosede na gente dal di aton mga anak. So, noy pa sila sense of responsibility. Hindi pa sila ta pwede gadpen sa ara. So, ustedes as mga mayores or guardian del di aton mga bata, dapat ustedes tamen keda careful na kosa ta dale komen na mga bata. Ustedes tamen disiplina kanila, kosa el pwede, kosa el debe, kosa el hindi. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sino po yung naka-attend na last time na nag-visit po ako dito? Wala pa, wala? Walang second timer, no? Okay. Sige po. Una-una gusto ko kung i-explain po sa inyo ano po yung pakay namin dito. Before kasi, yung impression natin sa isang dentista na nag-work sa isang public facility ay buros-bunot lang. Di po ba yun ang impression natin? Kapag dentista yan, bunot yan kaagad. Ngayon po, sa isang community-based na public health workers or isang dentista na nakabase sa isang public settings, ang priority po namin actually hindi bunot. Yung priority namin ay i-empower kayo. Ay gusto po namin i-empower kayo through knowledge, through advocacy and education. Kumbaga, ititrain po namin kayo sa papamagitan ng bigyan po namin kayo ng kaalaman hinggil sa paano po alagaan ninyo ang inyong ngipin. Sa ganun po, masustain po natin yan in a sense dahil po mayroon na po kayong kaalaman. Kung wala po kasi kayong kaalaman, gaya nito mga bata, di po ba? Kaya pinapaaral po natin dito para pag magkaroon po sila ng knowledge ba? No? Sa ganun po, dala-dala na yung knowledge hanggang sa pagtanda nila. Ganon din po ang pakay po namin. Gusto po namin yung mga bata na yan, during ganito pa sila kaliit, pati mga buntis, pati kayo na rin mga mothers. Kayo po yung, kumbaga, magiging ambassador po namin para isulong yung oral health program. Kasi po, kayo po kasi yung palaging nakatutok doon sa anak niyo sa bahay, kung sila po ba ay tama
na kumain ng wasto? Tama mo ba yung kinakain na o palagi na lang sweet? Or kung kumain man sila ng sweet, naalaga po ba nila yung ngipin nila na para ayusin, para mag-brush ng maayos? Yung pa ang mga katanungan na gusto po nating masolusyonan. Ngayon, paano po ba natin alagaan si ngipin? Kasi po kapag bulok po yung ngipin natin, alalahanin po nyo lahat ng pagkain, lahat ng tubig. In fact, kahit hangin, di ba dadaan yan sa bibig natin? Dadaan din naman dito sa nostril, pero eventually dadaan po yan dito sa lalamunan natin. Di po ba? No? Kapag marami po tayong sirang ngipin, nakakapasok din po yung sirang ngipin, yung sira na yon, yung mga bulok na yon, yung mga germs na yun, papunta sa ating katawan. Malaki po yung effect niya yan. Kaya po, in-encourage ko sa mga parents, tulungan niyo po kami na maging successful ang aming oral health program sa pagtulong ninyo sa inyong mga anak. Papaano? Okay. Yung mga bata na yan, kahit dito sa school na yan, sa daycare centers, hindi po yan sila marunong o ayaw nila yan magsulat. Generally, ayaw magsulat. Mas gusto pa nila yan maglaro at excited pupunta sa daycare center kasi may baon na naman sila, may anong baon nila ngayon. Yun po ang gusto nila. Ibig sabihin ko po, hindi pa po ganon ka-develop yung kanilang motor skill. Ibig sabihin, yung kanilang yung kamay nila paano gumawa or something ganyan. Pero, sa tulong po ninyong mga nanay, pwede po natin yan maiklian yung gap sa hindi pa po develop yung kanilang motor skills. Sa pamamagitan mo, kayo po sana ang inuutusan po namin na mag-brush sa kanila, especially during night time. Ganito po. Ang pagpabrush po ay mahalaga. Buntis, mother, sa mga bata. Kung bibili po kayo ng toothbrush, dapat bumili po kayo ng soft bristle. Lahat po ba tayo may toothbrush sa bahay? May brush, no? Okay. Bago po ba lahat or luma na? Bago. Kasi dalawa ang meaning ng bago. Either bago dahil bagong binili or bago dahil hindi ginagamit bago pa rin hanggang ngayon. No? Sana bago na binili, hindi yung bago na katago lang, ha? Sige po. Second, dapat ang bibili niyong toothbrush soft ang bristle. Soft po ito, soft. Soft. Kasi po, ang ngipin natin, alalahanin po nyo may gum. Gum, gilagid. Kapag matigas po ang gagamitin ninyo, mai-irritate po si gum, masusugatan si gum. Kapag nasugatan yung gum ninyo, magkakaroon po siya ng inflammation, pamumula, at eventually po magdurugo, at kalaunan po, ngilo ang ngipin at sasakit yung ngipin nyo. Kaya po, ina-advise po talaga na bumili kayo ng soft toothbrush. Soft, ha? Yung hard po at saka medium, para po yan sa kaldero ninyo, ha? Sapatos ninyo. Hindi po yan para sa ngipin. Or pustiso, pwede sa pustiso, pero huwag sa ngipin ninyo. Kasi marami po akong pasyente sa private clinic ko, mga ngipin na pupudpud po. Dahil ang ginamit nilang toothbrush ay hard. Tapos kung mag-brush naman kayo, dahan-dahan. Tawag namin yan, moderate stroke, dahan-dahan. Hindi yung parang galit kayo sa sarili, parang giin nyo na talaga. Dahan-dahan lang. Tapos ang tanong naman, Dok, kung dahan-dahan, tapos soft bristle pa, hindi po natatanggal yung aming mga kiki, yung mga dental plaque. Actually, natatanggal yan. Kung araw-araw tayo nagbabrush, pero kung once a year lang tayo magbrush, talaga hindi matanggal kasi makapal na. Sino po ba yung once a year nagbabrush? Wala naman, no? Once a month. Wala nga amin. Once a week. Wala din. Ibig sabihin, everyday po kayo nagbabrush. No? Oh, good yan, good. Akala ko kasi na once a year lang kayo mag-brush, ma'am, kapag anniversary na, no? O kapag New Year. Dapat po, mag-brush pa tayo araw-araw at twice a day. Twice a day, ha? Kahit hindi na 3 times a day, twice a day lang, umaga at sa kagabi. Yung during daytime naman, pwede naman silang mga bata ang mag-brush, pero with close supervision galing sa nanay. Kasi po, kung walang close supervision dyan, hindi po sila marunong mag-brush talaga. Then, during
ano ba, yung matulog na sila, or before sila matulog, kailangan po, mas maganda kayo talaga ang magbabrush. Para masiguro po natin lahat ng ngipin nila ay nadaanan ni brush. Tingnan nyo yung ngipin, ha? Ganito po yung pagbabrush dito sa unahan. Tingnan nyo po, mira ustedes, oh. El front de aquí, man ang sinagat man brush, ha? Bonamente, ha? Aquí, el front. Después, kal adentro de aton gente aquí adentro, man brush namin. Kay chinelos demás, bueno el gente aquí, el adentro hindi bulok ya kay pensabi sila ese gente, el aquí hindi el diente. Gente pa siyempre ha. Después, aquí ba akil atsina? Aki kita tamatsa ka ba? Tanchu el mga duro mga kumida like mani or peanut or cosa. Aki na chine best olbida kita tan brush ko neste. Por eso mga bata manada bulok adentro. Chine tamen cosa adelante pero usually adentro gat el pinakamanada bulok kunila ha. Después el aki tamen adelante adetras. Especially common sa na mga teenager manada yo pwede man check up limpyo gat el diligente aki pero birayo adentro bulok kayunway sila ansina ba adentro por so man brush pero kere ganiyo kamo mismo mga parents man brush kunila se en ana jese sila na brushing ba sila mismo abla ma'am no ano durmi kay man brush anay kita igulay di mo apo chino apo edi gat ta durmi sen man brush. Kaya ana dya kami, kere kami, jutay pa sila, bantay niya kunila, para sa keda grande, na no may kamo problema. Pero si jutay pa, dol, no care ba, na sa keda grande, ang sila sa tamin sila. Especially during this generation, hopefully in the next generation pa, na generation ng mga bata, manada hiring police, kusa pa, mga soldado, mga coast guard, uno del mga requirements necesita bueno el día la mga gente. Na ejemplo, yakadaya grande di ustedes anak, kere man police, kere man soldado, o kere man coast guard, or kere man abroad, pero no yung mga gente, disqualified ya. Kuha niya lang sila, kuap guya lang, no, or barangay tano dia lang. Nasayang el día la opportunity, eran, because of gente lang. Puro sa taki kami bilang health workers ng City Health, Isabela, para po paigtingin po namin yung campaign namin sa oral health, advocacy and education. Pupuk-puk kami hanggat matuto po tayo lahat na paano alagaan yung ngipin. Ha? Kasi po alam po namin nakasalalay talaga yung success ng aming programa sa mga bata at sa inyong mga nanay. Tapos pupunta po tayo dito sa buntis. Bakit po kailangan kong suriin or i-check up si buntis? Dati, check up lang or nag-prenatal si buntis doon sa OB-GYN. Bakit pati dental pa? Okay. Ganito po yan. Di ba kapag nagkumain tayo at hindi nag-brush ng maayos, nasisira si ngipin? Di po ba? Hindi lang po si ngipin ang nasisira, ang gum pa, ang gilagid. Gilagid ba? Di po ba? Nakatayo si ngipin doon sa gilagid, doon sa bone. Okay. Sino sa inyo ang nakaranas na kapag nag-brush, nagdurugo ang ngipin? Meron sa inyo nakaranas? Di ba may dumudugo? Okay. Tawag namin dyan ay periodontitis or gingivitis. Ibig sabihin, mga ngipin ninyo mayroong mga tartar. Tartar ba? Yung tartar? Yung parang semento na hindi nyo naalis-alis. Naalis lang po yan sa papagitan ng pagpunta sa dentista, sa private or government man, tapos ipa-cleaning yun. Kasi kapag makapal na yung tartar na yon at hindi niyo pinaalis o pina-cleaning, nagkakaroon po yan ng pamumula at eventual nagdudugo yung ngipin nyo. At kapag hindi pa rin pina-cleaning ng mga kababaihan, especially na buntis, papasok po yan sa kalalim-laliman ng inyong bone at umuuga-uga na yung ngipin nyo. At yun po ang concern namin kung buntis kayo, meron kayong condition na ganon. Kasi po kapag meron kayong condition na periodontitis, pwede po kayong manganak na wala sa oras. Di ba nanganganak kayo 9 months, no? Mga buntis. Pwede po kayong manganak ng wala sa oras. Or pwede naman manganak kayo ng normal na yung kabuuan ba talaga, pero ang timbang ng inyong anak mababa.
Pero anyway, wala kayong problemahin. Yung mga buntis na nagpa-check up sa amin, meron din po kayong libreng cleaning. Pero i-schedule po namin yan doon sa Tabuk Health Center. Free po sa mga buntis. Pero kailangan attend po kayo ng lecture na ganito, tapos i-check up po namin, then i-schedule po namin kung kailan kayo makakapunta doon. Kasi bukas po, may schedule po naman kami, screening para sa marang-marang pregnant women. Kasi nauna po namin pinuntahan yung marang-marang. Tapos baka Tabuk, the next po kayo from Tabyawan. Since kukunti lang kayo, madali lang yan, pwede kayo i-insert namin. Pero ang problema nga lang, dahil malayo na gagastos talaga ng pamasahe, ha? Pamasahe lang naman yung, yung cleaning, walang bayad yan. Kasi kung pupunta po kayo sa private clinic, 1,000 to 1,500 ang bayad kada cleaning. Sa amin doon, libre lang po. Ha? Sige po. Yun lang muna, ma'am, kasi mahaba pa yung lecture, tapos may gagawin po kami. Tapos mamaya po, i-check up po yung ngipin nyo lahat, tapos yung bata, ipo-fluoride po namin, ha? Pero ang fluoride po, hindi mapait, hindi siya, tawag yan, hindi malara yun? Maanghang. Hindi maanghang. Masarap po siya, para po siyang vaccine. Tapos, mas effective po yung fluoride na yun, every 3 months naglalagay po kami. Dahil usually po, ang DOH ang nagbibigay sa amin ng supplies. Sa ngayon na meron silang nagkaroon ng problemata, baka next year pa darating yung fluoride. Tapos dalawang klaseng fluoride ang pwede nyong ma-avail next year. Isang fluoride na yung pinapahid ko dati sa mga bata, tapos may isang fluoride naman. Di ba, nakaranas po kayo mga anak niyo masakit yung ngipin, yung may butas sa loob, tapos halos hindi na kayo makatulog dahil masakit ang ngipin nila? Yung fluoride na yun, pinapahid po namin doon sa ngipin nilang masakit na. Tapos kapag napahid po namin, mawawala na yung sakit. Mamamatay po siya at wala ng pain. Pero ang problema lang, iitim yung ngipin nila. Itim talaga as in itim. Pero wala kayong problema. Anyway, milk teeth naman, tutubo din yung permanent, which is puti din paglabas. Kahit sa adult naman, kung meron kayong masakit na ngipin, tapos hindi kayo pwedeng bunutan dahil either high blood na kayo, either may diabetic pa kayo, so hindi kayo pwedeng bunutan, pwede na pahiran ng ganon. Hopefully next year, pwede kung i-introduce sa inyo yan, ha? In principle lang, at least, binibigyan ko po ng idea kaya meron tayong ganong klaseng activity or services mangyayari next year, inshallah. Healthy para happy. Ang pangalan ko po ay si Arabella Osanson. Mas mabuti po nakaroon ng ganitong klaseng check-up dito sa aming center kasi madalas po dito sa center namin wala pong mga medicine sa mga buntis. Kailangan mo pa namin magbili pa sa town para may medicines po kami. Maraming salamat po sa ginawa niyong ganito para sa aming lugar. Ako po si Princess Peronilla. Masaya ako kasi nagkaroon ng programa dito sa Tabyawan para sa mga bata. Yun lang. Ako po si Irene Garcia po. Maganda po kasi mayroon dito na naganap na program po para sa mga bata at sa mga pregnant po na mayroon po sila nalalaman at saka mayroon at saka mga bata may alaman din sila nalalaman tungkol sa kanilang ngipin na kung paano linisin at saka paano mag-toothbrush. At marami po kaming nalalaman tungkol diyan na pwede namin ibahagi sa iba. Yun lang po. So, yung goal po ng activity namin today is to help both yung mga children natin dito sa Tabyawan and yung mga pregnant mothers natin to achieve oral health. So, ang goal talaga natin is para maging orally fit sila. So, this activity, parang prevent natin na mag-develop sila ng mga bulok ng ngipin, or mabunutan sila ng ngipin dahil sa kakulangan nila sa informasyon kung paano alagaan yung mga ngipin nila. So, yun din yung ginagawa natin, tinutulungan natin sila ng proper way of brushing the teeth, ano yung mga dapat iwasan na mga pagkain, ano yung mga pagkain na dapat,
para by the end of this year and hopefully ma-develop nila yung healthy attitude na paano ba talaga pangalagaan yung mga ngipin nila. Healthy para happy. Healthy ang may magandang ngiti. Kaya, panatilihing malusog ang ating ngipin. Ang oral hygiene ay kasabay ng pagkakaroon ng wastong nutrisyon. At dyan, nagtatapos ang ating Healthy para Happy episode this week. Muli, ako ang inyong ka-healthy, Mish Pio, at samahan niyo ako ulit next week para naman sa isang makabuluhang episode. Ito lang yan sa Healthy para Happy. Healthy para happy. Isa TV Production. Your only island TV channel.